Matapos ang biglaang pagkuha ng Portland Trail Blazers kay Jrue Holiday mula sa Boston Celtics, mukhang hindi pa natatapos ang kilos ng koponan ngayong off-season. Ayon sa ulat ni Brett Siegel ng Clutch Points, nakatakda raw ilagay sa trade block ang tatlong frontcourt veterans ng Blazers, sina DeAndre Ayton, Robert Williams III at Jerami Grant. Bagamat isang mahalagang hakbang ang pagkuha kay Holiday upang magbigay ng veteran leadership sa batang core ni na Scoot Henderson at Shadon Sharpe, malinaw na may mas malawak na plano ang Portland at ito ay ang muling pagbabalasa ng kanilang roster upang mas lumaban sa West. Pinakamalaking pangalan sa mga inilalagay sa trade market ay si DeAndre Ayton. Bagamat hindi pa naaabot ng dating number 1 overall pick ang inaasahang potensyal, meron siyang moments bilang isang efficient at physical na big man. Samantala, sina Robert Williams at Jerami Grant ay parehong solid defenders pero parehong nabawasan ang laro noong nakaraang season dahil sa injuries. Sa gitna ng mga chismis na ito, isa sa pinaka-agresibong team na binabantayan ay ang Los Angeles Lakers. Matagal ng issue sa kanila ang kakulangan sa size at defensive presence sa frontcourt at ayon sa mga ulat, sila raw ang pinaka-interesado sa pagkuha ng isa sa mga big man na ito. Habang papalapit ang NBA free agency at draft, asahan ang mas marami pang galaw mula sa Portland. At posibleng ang susunod nilang hakbang ay makabuo ng blockbuster deal kasama ang Lakers o ibang contenders na naghahanap ng size at experience sa loob. Kayo mga idol, tingin nyo ba dapat bang sumugal ang Lakers sa isa sa mga big man ng Portland? O mas dapat ba nilang bantayan ang ibang available na pangalan sa merkado? Samantala, posibleng makakuha ang Los Angeles Lakers ng isang under-the-radar steal ngayong off-season sa katauhan ni Dante Exum. Ayon sa mga ulat, interesado ang Lakers na kunin ang veteranong guard sa free agency at may tunay na koneksyon kung bakit ito posible. Si Rob Pelinka, kasalukuyang general manager ng Lakers, ay dating agent mismo ni Exum bago pa ito pumasok sa NBA. Unrestricted free agent na ngayon si Exum matapos ang 2 season na pananatili sa Dallas Mavericks. Bukod sa pagiging libre, may instant chemistry na rin siya sa sistema ng Lakers lalo't naglaro siya dati sa Dallas kasama si Luka Doncic. Sa Dallas, ipinakita ni Exum na kaya niyang mag-contribute ng epektibo kapag healthy. Sa 13 games bilang starter noong nakaraang season, nag-average siya ng 8.7 points, 2.8 assists at 43.4% shooting mula sa 3-point line. Impressive numbers para sa isang role player. Bukod sa offense, kilala rin siya sa kanyang depensa at kakayahang bantayan ang multiple positions. Ang downside lang? Injuries. Naudlot ang kanyang momentum dahil sa fractured hand na naging bahagi ng matagal na niyang injury history. Pero kung mapapapirma siya ng Lakers sa minimum deal, siguradong sulit ito. Sa pangangailangan ng Lakers para sa mas matangkad, depensibong guard na may shooting at playoff experience, swak na swak si Exum sa profile. At kung si Pelinka mismo ang gagalaw, huwag na kayong magulat kung maging susi ito sa isang mas solidong bench para sa purple and gold. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba worth it na sugalan ng Lakers si Dante Exum o baka ito na ang susi sa mas balancing backcourt rotation? Samantala, mainit ang usapan ngayon sa NBA matapos lumabas ang ulat na labis na naiinis si Jrue Holiday sa pagkakatrade niya sa Portland Trail Blazers. Ayon kay Steve Bulpett, hindi raw natuwa ang veteran guard at malinaw na ayaw niyang mapunta sa Portland. Bagamat inaasahan na ni Holiday na posibleng matrade siya dahil sa second apron tax issues ng Boston Celtics, hindi pa rin naging magaan sa kanya ang naging sitwasyon. Kabilang kasi si Holiday sa mga maapektuhan ng salary cap cuts ng Boston, kahit pa naging mahalagang bahagi siya ng kanilang kampyonato. Si Holiday, na kilala sa kanyang elite defense at pagiging leader sa court, ay tila hindi swak sa rebuilding phase ng Portland. Sa edad niyang 34 years old, mas lohikal kung mapunta siya sa isang team na contender. Dahil dito, maraming fans ang umaasang maiikot muli si Holiday sa isa pang trade, lalo't tiyak na maraming championship teams ang interesado sa kanya. Kayo mga idol, sa tingin niyo ba tatagal si Holiday sa Portland o isa lang itong pansamantalang hintuan bago siya lumipat sa mas malakas na team? I-comment niyo sa baba at pag-usapan natin yan.